Naramdaman ni Lisa ang bigat ng cellphone sa kanyang palad. Hindi ito dahil sa aktwal na bigat ng aparato, kundi dahil sa bigat ng mga salitang lumalabas mula sa maliit na speaker nito. Sa screen, nakatayo ang kanyang asawa, si Marco Ramirez, sa isang entablado sa London. Ang ilaw ng mamahaling chandelier ay kumikinang sa kanyang perpektong ayos na buhok at sa kanyang nangiting puno ng kayabangan. Itinaas niya ang isang kopita ng champagne. Isang bagong kabanata. Hindi lang para sa kumpanya, kundi para sa aking personal na buhay. Dinig niyang sabi ni Marco. Ang boses ay malinaw sa kabila ng ingay ng mga panauhin sa video. Kaya naman, ipinagmamalaki kong ipakilala sa inyo ang babaeng nagpapatibok muli ng puso ko, ang aking magiging asawa, si Vanessa Reyes. Pumasok sa frame si Vanessa, kumapit sa braso ni Marco na para bang matagal na itong pag-aari niya. Ang kanyang pulang bestida ay agaw pansin at ang kanyang nangiti ay kasing ningning ng diamanteng kwintas sa kanyang leeg. Naghalikan sila. Ang palakpakan ng mga tao sa London ay umalingaw-ngaw. Isang ugong ng pagtataksil na tumagos sa screen at tumusok ng diretso sa puso ng gabing iyon sa Maynila. Sa paligid ni Lisa, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at tunog ng mahihinang tawanan at nag-uumpugang mga kopita. Narito siya sa isang charity gala. Isa sa maraming gabing ginugol niya bilang ang perpektong asawa ng CEO. Elegante, desente, at laging nasa anino. Ngunit ngayong gabi, ang anino na yon ay biglang lumamig. Hindi niya naramdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi niya naramdaman ang pamilyar na kirot ng panibugho. Sa halip, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Isang kapayapaan na dulot ng isang katotohanang matagal na niyang alam, ngunit ngayon lang nagkaroon ng hugis at anyo. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang pagpapanggap. Ma'am Lisa, kayo na po ang susunod na magsasalita. Itinaas ni Lisa ang kanyang tingin mula sa cellphone at ngumiti sa event organizer. Isang nangiting kalmado at perpekto. Isang nangiting sinanay niyang isuot sa loob ng 15 taon. Salamat, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ibinulsa niya ang kanyang cellphone at tumayo. Ang kanyang silver na gown ay marahang sumayad sa sahig habang siya ay naglalakad patungo sa entablado. Bawat hakbang ay tiyak. Bawat galaw ay may dignidad. Walang sino man sa silid na yon ang makakahalata na ang mundo niya ay kararating lang sa pinakahihintay nitong katapusan. Tumayo siya sa podium at ang mga ilaw ay tumutok sa kanya. Hinanap ng kanyang mga mata ang mga mukha sa dilim, mga mayayamang negosyante, mga kilalang personalidad, mga taong kilala siya bilang si Mrs. Marco Ramirez. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ngayong gabi, nagtipon tayo para sa isang layunin, ang magbigay ng pag-asa, ang magtayo ng mga bagong pundasyon para sa mga nawalan. Habang nagsasalita siya tungkol sa pagbangon mula sa trahedya, tungkol sa paghahanap ng lakas sa gitna ng pagkasira, ang mga salita ay tila hindi lang para sa mga biktima ng kalamidad na kanilang tinutulungan. Para din sa kanya. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng masigabong palakpakan. Ngumiti siya, tumango, at bumaba ng entablado. Sa halip na bumalik sa kanyang mesa, naglakad siya patungo sa isang tahimik na pasilyo palayo sa karamihan. Muli niyang kinuha ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang mensahe. Isang video link mula kay Miguel, ang kanyang pinagkakatiwalaan at matapat na executive assistant. Walang ibang salita. Hindi na kailangan. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi kalmado, hindi perpekto. Ito ay malamig, matalim, at puno ng determinasyon. Pinindot niya ang numero ni Miguel. Isang ring lang. Sumagot ito. Ma'am,
Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lisa. Ang boses niya ay halos isang bulong, ngunit matigas na parang bakal. "It's time, Miguel." May sandaling katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng isang simpleng sagot. "Yes, ma'am. I'll execute the plan." Ibinaba ni Lisa ang tawag. Dahan-dahan niyang binura ang mensahe ni Miguel, kasama ang video na naglalaman ng kataksilan ng kanyang asawa. Hindi na niya ito kailangan. Ang imahe ay nakatatak na sa kanyang isipan, hindi bilang isang sugat, kundi bilang isang hudyat. Bumalik siya sa ballroom, ang kanyang postura ay mas tuwid kaysa dati. Ang kanyang nangiti ay naroon pa rin, ngunit kung may sino mang maglalakas loob na tumitig ng malapitan sa kanyang mga mata, makikita nila ang isang bagay na ngayon lang lumitaw, isang apoy na hindi na muling mamamatay. Hawak ni Marco ang kamay ni Vanessa sa ibabaw ng puting mantel ng mesa. Ang malambot na ilaw ng kandila sa gitna ay nagbibigay diin sa kinis ng balat nito at sa kislap ng mga diamante sa kanyang daliri. Isang sing-sing na ipinangako niya, ngunit hindi pa opisyal na maibigay. "To us, my love," sabi ni Marco. Itinaas ang kanyang kopita ng pinakamahal na alak sa menu. "Sa ating bagong buhay." Ngumiti si Vanessa, isang ngiting kasing tamis ng dessert wine na kanilang iniinom. "To us, Marco." At sa pag-alis natin sa anino ng nakaraan, tumawa si Marco, isang tawang malakas at puno ng kumpiyansa. "Walang anino, Vanessa. Ang mayroon lang ay isang maliwanag na hinaharap. Kasama ka." Para sa kanya, perpekto ang lahat. Ang matagumpay na anunsyo kagabi, ang mga papuri mula sa mga business partners, at higit sa lahat, ang babaeng ito sa kanyang harapan. Bata, maganda, at isang perpektong palamuti sa kanyang tagumpay. Siya ang lahat ng bagay na hindi si Lisa. Dumating ang waiter na may dalang leather-bound na lalagyan para sa bill. Walang tinging inilabas ni Marco ang kanyang itim at eksklusibong credit card. Ang uri na walang limitasyon, at ipinatong ito sa tray. Isang senyas ng kapangyarihan, isang kilos na sanay. Nasanay na siya. Ngunit pagbalik ng waiter, may kakaiba sa kilos nito. May pag-aalangan. "I'm sorry, sir," mahinang sabi ng lalaki. Iniiwasan ang tingin ni Marco. "Nagkaroon po yata ng problema." It was declined. Napakunot ang noo ni Marco. "Imposible. Subukan mo ulit." Umiling ang waiter. "Sinubukan na po namin ng 2 beses, sir." Naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang batok. Tumingin siya kay Vanessa, na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may bahagyang pagtataka. Pilit siyang ngumiti. "Don't worry. Siguro may problema lang sa sistema." Kumuha siya ng isa pang card mula sa kanyang pitaka. "Here, try this one." Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik ulit ang waiter. Mas malaki ang pag-aalangan sa muka. "Sir, pasensya na po talaga. Decline din po ito." Ang pagkapahiya ay kumalat sa dibdib ni Marco na parang lason. Dito, sa isa sa mga pinakamahal na restaurant sa London, sa harap ni Vanessa, kinuha niya ang lahat ng kanyang card. Isa-isa niyang ibinigay. At isa-isa, lahat ay tinanggihan. "Okay, that's enough." Pilit niyang pinakalma ang boses. "May cash ako sa hotel. Babalikan ka namin." Sa kanilang paglalakad palabas, ang bawat tingin mula sa ibang mga customer ay parang isang panghuhusga. Ang dating kumpiyansa ni Marco ay napalitan ng namumuong galit at pagkalito. Pagpasok nila sa kanilang hotel suite, ibinagsak ni Marco ang kanyang coat sa isang silya. "Anong nangyari, Marco?" tanong ni Vanessa. Ang tamis sa kanyang boses ay napalitan ng pag-aalala. "Hindi ko alam. Siguro may security issue lang sa bangko. Tatawagan ko sila." Sagot ni Marco. Pero sa halip na sa bangko, ang numero ni Lisa ang una niyang tinawagan. Nagring ito. 1, 2, 3.
Walang sumasagot. Diretsong voicemail. "Damn it, Lisa. Sagutin mo!" Bulong niya sa sarili. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Ang katahimikan mula sa kabilang linya ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. "Okay ka lang, Marco?" "Okay lang ako." Sigaw niya na ikinagulat ni Vanessa. Huminga siya ng malalim. "Sorry, it's just frustrating. I'll check my email. Baka may notice ang bangko." Binuksan niya ang kanyang laptop. Habang naglo-load ang kanyang inbox, isang email ang nakaagaw ng kanyang pansin. Hindi ito galing sa bangko. Galing ito sa legal department ng kanyang sariling kumpanya. Ang subject, "Urgent notification regarding asset status, Ramirez Holdings." Naramdaman niya ang malamig na kaba. Binuksan niya ito. Ang mga salita ay formal at walang emosyon na lalong nagpatindig ng kanyang balahibo. Binasa niya ang isang partikular na pangungusap ng paulit-ulit, hindi makapaniwala sa nakikita. "All corporate and joint financial assets, including all associated credit lines and bank accounts under the name of Marco A. Ramirez, have been temporarily frozen, effective immediately, upon the legal request of the primary shareholder and legal spouse, Mrs. Liza M. Ramirez, as stipulated in the pre-approved marital provisions clause." Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. "Lisa, hindi ito problema sa sistema. Hindi ito security issue. Ito ay isang pag-atake. Isang perpektong isinagawang pag-atake." Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang katahimikan ni Lisa sa mga nakaraang buwan. Ang hindi nito pagsagot sa kanyang mga tawag. Ang timing. Ang anunsyo niya sa London ay hindi ang simula ng kanyang tagumpay. Ito ang hudyat na hinihintay ni Lisa para bitagin siya. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang mukha niya sa salamin sa tapat ay maputla, puno ng gulat, at hindi pa matanggap na katotohanan. Siya si Marco Ramirez, ang CEO. Ang hari ng kanyang imperyo ay biglang naging isang bilanggo sa isang mamahaling hawla, walang kahit isang sentimo sa kanyang pangalan. "Marco, anong problema? Ayos ka lang?" Tanong ulit ni Vanessa, lumalapit sa kanya. Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen ng laptop. Sa pangalan ni Lisa. Mrs. Liza M. Ramirez. Isang tawa ang kumawala sa kanya. Isang tawang walang saya, puno ng galit at pagkamuhi. Pagkatapos, sa isang iglap, ang lahat ng galit na yon ay sumabog. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ibinato ito ng buong lakas sa pader. Nagkadurog-durog ito, kasabay ng kanyang kayabangan. Tumingin siya kay Vanessa, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Alam niya!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa katahimikan ng suite. "Alam lahat ng babaeng yon!" Ang hangin sa loob ng opisina ni Lisa ay amoy lumang papel at sariwang brewed coffee. Sa malaking mesa na gawa sa mahogany, isang pamana mula sa kanyang ama, nakalatag ang mga dokumento. Sa tapat niya, si Attorney Santos, isang matandang abogadong may buhok na kulay pilak, at mga matang nakakita na ng lahat, ay seryosong nag-aaral sa isang particular na folder. "Napakatalino ng iyong ama, Lisa," sabi ni Attorney Santos, tinuturo ang isang clause sa dokumento. "Itong Special Marital Provisions Clause. Ito ay isang obra maestra sa legal na strategiya. Sa sandaling kongkay na ipinakita ni Marco ang kanyang pagtataksil, binigyan kanya ng ganap na kapangyarihan. Tumango si Lisa. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa gilid ng kanyang tasa ng tsa. Alam ni Papa ang kalikasan ni Marco. Umaasa lang siya na hindi ko nakakailanganing gamitin ito. Ngunit ginamit mo," sabi ng abogado, may bahid ng paghanga sa kanyang boses. "At sa perpektong tiyempo. Sa ngayon, lahat ng assets na nakapaloob sa kasunduan ay frozen. Wala siyang magagalaw na kahit isang kusing hanggat hindi nagkakaroon ng desisyon ang korte o ang board." Hindi nagsalita si Lisa. Ang kanyang isip ay tumatakbo.
Sinusuri ang mga susunod na hakbang, ang mga posibleng galaw ni Marco, at ang mga depensang kailangan nilang ihanda. Ito ay parang isang laro ng chess. At sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng pagmamasidlang, siya na ang hahawak ng mga piyesa. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Miguel, ang kanyang assistant, na namumutla at bahagyang hinihingal. "Ma'am Lisa, pasensya na po. Nandito po siya." Hindi na kailangan pang itanong ni Lisa kung sino ang tinutukoy ni Miguel. Isang malakas na kalabog ang sumunod nang bumukas ang pinto. Doon, nakatayo si Marco. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot mula sa mahabang biyahe. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay namumula sa galit at kakulangan ng tulog. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng bakas ng CEO na tinitingala ng lahat. Ang nasa harap niya ngayon ay isang hayop na nasukol. "Lisa!" Sigaw niya. Hindi pinapansin si Attorney Santos. Anong ibig sabihin nito? Kalmado siyang tiningnan ni Lisa. Hindi siya tumayo. "Magandang umaga, Marco. Mukhang napagod ka sa biyahe mo. Huwag mo akong daanin sa ganyan." Lumapit si Marco sa mesa, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. "My accounts, my cards, lahat. Paano mo nagawa ito sa akin?" Itinaas ni Lisa ang isang kilay. "Sa'yo? Marco, ang mga account na yon ay joint assets ng ating pagsasama at karamihan sa mga yon ay nakatali sa kumpanyang itinatag ng aking ama." "Pera pa rin natin yon." "Pera ko." "Hindi na ngayon," mahinahong sagot ni Lisa. Ang bawat salita ay tila isang patak ng yelo. "Nang magdesisyon kang ipahiya ako at ang pangalan ng pamilyang ito sa buong mundo, nagdesisyon ka na ring isuko ang mga karapatan mo." Napahagalpak ng tawa si Marco, isang tawang puno ng pang-iinsulto. Karapatan? Dahil lang sa isang maliit na pagkakamali? "Lisa, asawa mo ako. May obligasyon ka sa akin." Dito na tumayo si Lisa. Dahan-dahan. Ang kanyang pagtayo ay tila nagpabago sa hangin sa loob ng silid. Tiningnan niya si Marco ng diretso sa mata at sa unang pagkakataon, sa kanilang 15 taong pagsasama, nakita ni Marco ang isang bagay sa mga mata ng kanyang asawa na hindi niya pa nakikita dati. Hindi sakit, hindi lungkot, kundi purong kapangyarihan. "Mali ka, Marco," sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. "Gumawa ka ng anunsyo sa London. Isang anunsyo tungkol sa bago mong buhay." Humakbang siya palapit sa kanya, paikot sa mesa. "Ngayon, ako naman ang gagawa ng anunsyo dito." Itinuro niya ang sahig ng opisinang kinatatayuan nila. Ang buong gusali. "This is my company now. At tapos na ang obligasyon ko sa'yo." Natigilan si Marco. Ang galit sa kanyang mukha ay nabahiran ng hindi makapaniwalang pagtingin. Tila ngayon lang niya napagtanto na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Lisa na kilala niya. Hindi na naghintay si Lisa ng sagot. Pindot niya ang intercom sa kanyang mesa. "Miguel." "Yes, ma'am?" Mabilis na sagot mula sa speaker. "Please call security." Utos ni Lisa. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Marco. "And please, escort Mr. Ramirez out of the building. His access has been revoked." Ang huling salita ay tila isang sampal sa mukha ni Marco. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas. Walang salitang lumabas. Ang tanging naroon ay ang purong galit at pagkapahiya. 2 unipormadong gwardiya ang mabilis na pumasok. "Sir," magalang na sabi ng isa sa kanila kay Marco. "This way, please." Hindi gumalaw si Marco. Nakatitig lang siya kay Lisa, isang tinging nangangako ng paghihiganti. Ngunit si Lisa ay bumalik na sa kanyang upuan. Kinuha niya muli ang kanyang tasa ng tsaa na para bang walang nangyari. Isang huling pagpapakita ng ganap na kontrol. Habang hinihila ng mga gwardiya si Marco palabas ng opisina, narinig ni Lisa ang sigaw nito sa pasilyo.
mga sigaw na puno ng pagbabanta. Ngunit hindi siya lumingon. Sa halip, ibinalik niya ang kanyang tingin kay Attorney Santos. So, sabi niya na para bang nagpapatuloy lang ng isang naantalang usapan. Where were we? Ang opisina ni Attorney Ricardo de Vera ay ang kabaligtaran ng opisina ni Lisa. Walang mahogany, walang mga lumang libro. Lahat ay salamin, bakal at kulay abo. Malamig, impersonal at epektibo. Katulad ng lalaking nakaupo sa likod ng malaking glass table. Pinalabas niya akong parang aso, Rick, sabi ni Marco. Ang boses ay nanginginig sa galit habang naglalakad siya pabalik-balik sa sahig na gawa sa marmol. Sa harap ng mga empleyado ko, sa kumpanyang ako ang nagpalaki. Kalmadong pinagtagpo ni Rick de Vera ang dulo ng kanyang mga daliri. Ang kanyang mamahaling suit ay walang gusot at ang kanyang ngiti ay manipis at walang emosyon. Ang pagkapahiya ay isang epektibong sandata, Marco, at mukhang mas magaling gumamit nito ang asawa mo kaysa sa inaakala natin. Anong gagawin natin? Desperadong tanong ni Marco. Makakahanap ka ba ng butas sa kontratang yon? Umiling si Rick. Ang mga dokumentong gawa ng tatay niya ay parang pader na bakal, masyadong matibay. Kung lalabanan natin ito ng direkta sa korte, matatagalan tayo at malamang na matalo. Huminto siya, hinayaang lumubog ang mga salita sa isipan ni Marco, kaya hindi tayo doon lalaban. Saan? Ngumiti si Rick, at sa pagkakataong ito, umabot iyon sa kanyang mga mata. Isang ngiting tila sa isang mandaragit. Hindi natin siya lalabanan sa korte, Marco? Hindi pa. Lalabanan natin siya sa korte ng opinyon ng publiko. Hindi naintindihan ni Marco. Simple lang, paliwanag ni Rick. Tumayo at lumapit sa malaking bintana na tanaw ang buong lungsod. Sa mata ng publiko, si Lisa ay isang biktima. Ang kawawang asawang pinagtaksilan. Kailangan nating baliktarin yan. Kailangan nating ipakita sa kanila ang totoong Lisa Ramirez. Anong totoong Lisa? Ang malamig na asawa, sabi ni Rick. Ang babaeng mas mahal pa ang kanyang mga charity event kaysa sa sarili niyang asawa. Ang Ice Queen ng Ramirez Holdings. Isang babaeng sobrang perpekto, sobrang disente, na naitulak niya ang kanyang asawa palayo, papunta sa mga braso ng ibang babae. Isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa labi ni Marco habang naiintindihan niya ang plano. Hindi ito tungkol sa batas. Ito ay tungkol sa pagkasira ng reputasyon. Gusto ko yan, sabi ni Marco. Ang desperasyon sa kanyang boses ay napalitan ng pananabik sa paghihiganti. Sa sumunod na 2 araw, nagsimula ang pag-atake. Lumabas ang mga artikulo sa mga online gossip sites, mga blind item na malinaw na tumutukoy sa kanila. Ang mga headline ay banayad sa una, ngunit puno ng lason. CEO, naghimagsik laban sa malamig na pakikitungo ng asawa? Ang Ice Queen ng Ramirez Holdings, siya ba ang dahilan ng paghahanap ng iba ng kanyang mister? Nakaupo si Marco sa isang hindi pamilyar na silid ng hotel. Mas maliit, mas mura, at malayo sa karangyaang sanay siya. Habang binabasa ang mga ito sa kanyang bagong cellphone, sa bawat negatibong komento tungkol kay Lisa, nakakaramdam siya ng isang maliit na tagumpay. Pakiramdam niya ay nakakabawi siya ng kahit kaunting kontrol. Marco, hanggang kailan tayo dito? Tanong ni Vanessa mula sa kama. Ang kanyang boses ay walang sigla. This place is depressing. At ang mga kaibigan ko, bigla na lang hindi sumasagot sa mga tawag ko. Konting tiis lang, okay? Sabi ni Marco, hindi inaalis ang tingin sa screen. This is part of the plan. Once na makuha natin ang simpatiya ng publiko, mas madali nating mapipilit ang board na pumanig sa akin. Paano kung hindi gumana? Tumingin si Marco kay Vanessa.
Nakita niya ang takot at pag-aalinlangan sa mga mata nito. Kailangan niya itong panatilihing panatag. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Hinawakan ang mukha nito. "Shh! Trust me," sabi niya. Sinisikap na maging kapani-paniwala. "Babawiin natin ang lahat. Doble pa. Magiging Mrs. Ramirez ka sa paraang gusto mo. Tandaan mo, ako pa rin si Marco Ramirez." Hinalikan niya ito, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Nasa babaeng kasalukuyang sinisira niya ang pangalan. Habang niyayakap niya si Vanessa, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Lisa sa araw na yon. Kalmado, kontrolado, makapangyarihan, at nangako siya sa sarili niya, sisirain niya ang kapayapaan na yon. Samantala, sa tuktok ng Ramirez Holdings Tower, pumasok si Miguel sa opisina ni Lisa. Hawak niya ang isang tablet at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Ma'am Lisa," sabi niya, ipinakita ang screen na naglalaman ng mga mapanirang artikulo. "Tingnan niyo po ang ginagawa nila." Sumulyap lang si Lisa sa tablet. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang tasa ng tsaa at marahang humigop. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumingin siya kay Miguel. Isang bahagyang nangiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi nababasa ni Miguel. "Good," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon. Hayaan mo siyang isipin na nananalo siya. Ang sementeryo ay tahimik, maliban sa marang pag-aspas ng mga dahon na dala ng hangin. Huminto si Lisa sa harap ng isang simpleng lapida na gawa sa puting marmol. Nakaukit dito ang isang pangalan na humubog sa kanyang buong pagkatao. Don Enrique Mercado. Ang kanyang ama. Inilapag niya ang isang buke ng puting mga rosas sa paanan ng lapida. Sa bawat bulaklak, tila may isang bigat na nababawas sa kanyang dibdib. Dito, sa harap ng kanyang ama, nararamdaman niya ang kalayaang maging mahina kahit sa isang saglit lang. "Papa," bulong niya, ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa malamig na bato. "Nagsisimula na po. Lahat ng sinabi niyo noon, nangyayari na." Isang alaala ang bumalik sa kanya, kasing linaw ng sikat ng araw na tumatagos sa mga puno. Nasa library sila ng kanilang lumang bahay. Siya ay 25 taong gulang, nagniningning sa kaligayahan. Ipinapakita ang kanyang engagement ring sa kanyang ama. Ngumiti si Don Enrique, ngunit may lungkot sa likod ng kanyang mga mata. "Mahal mo ba talaga siya, anak?" tanong nito. "Opo, Papa. Si Marco ay ambisyoso, matalino. He completes me." Tumango ang kanyang ama. Kinuha nito ang isang dokumento mula sa kanyang mesa. "Kung ganoon, wala akong tutol. Ngunit bilang ama mo, tungkulin kong protektahan ka. At bilang tagapagtatag ng kumpanya, tungkulin kong protektahan ang aking legacy." Ipinakita nito sa kanya ang isang clause, ang Special Marital Provisions Clause. "Papa, ano po ito?" Naguguluhang tanong niya. "Parang hindi po kayo nagtitiwala sa kanya." "Hindi sa hindi ako nagtitiwala, Lisa," malumanay na sagot ng kanyang ama. "Ang ambisyon ay parang apoy. Nakakatulong ito para magluto ng pagkain, pero kaya rin itong sunugin ang buong bahay. Itong dokumento, ito ang pamatay sunog. Sana hindi mo na kailanman kailanganing gamitin, pero kung dumating ang araw na yon, ipangako mong hindi ka mag-aatubiling gamitin ito." Ang hangin ay umihip, tila isang yakap mula sa nakaraan. Ngayon, naiintindihan na niya. Nakita ng kanyang ama ang apoy sa loob ni Marco. Ang parehong apoy na umakit sa kanya noon ay ang apoy din na halos tumupok sa kanya ngayon. "Ginamit ko na po, Papa," sabi niya sa hangin. "At hindi po ako mag-aatubili. Poprotektahan ko ang lahat ng ipinaglaban niyo." Pagkaalis niya sa sementeryo, hindi na siya ang Lisa na may bahid ng kalungkutan.
Napalitan na ito ng panibagong lakas. Pagbalik niya sa opisina, isang pulong ang naghihintay sa kanya. Naroon ang 3 sa pinakamatatanda at pinakarespetadong miyembro ng Board of Directors, mga taong matapat na kaibigan at kasamahan ng kanyang ama. "Lisa, nababahala kami sa mga lumalabas na balita," sabi ni Mr. Conti, isang matipunong lalaki na may makapal na bigote. "Sinusubukan sirain ni Marco ang iyong reputasyon." Ngumiti si Lisa, isang nangiting puno ng kumpiyansa. "Alam ko po. At iyon po mismo ang dahilan kung bakit ko kayo ipinatawag. Hindi para mag-alala, kundi para maghanda." Inilapag ni Miguel ang 3 itim na folder sa harap ng bawat miyembro. "Sa mga nakaraang buwan," panimula ni Lisa, habang abala si Marco sa kanyang mga bagong interes, "ako naman ay abala sa pag-aaral ng mga papeles ng kumpanya." Binuksan ng mga board members ang folder. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa sorpresa. Ang mga folder ay naglalaman ng mga kopya ng mga bank transfers, mga email, at mga paunang ulat sa mga proyektong hindi dumaan sa tamang proseso ng board approval. "Ito ba ay?" Hindi makapaniwalang tanong ni Mrs. De Leon. "Opo," sagot ni Lisa. "Iyan po ang mga proyektong pinagkakaabalahan ni Marco. Mga high-risk real estate ventures sa ibang bansa. Gumagamit siya ng pondo ng kumpanya para sa mga personal na investment na alanganin. Kaya pala palagi niyang sinasabing may operational expenses na hindi maipaliwanag." Sabi ni Mr. Conti, ang kanyang boses ay naglalaman na ng galit. "Eksakto po," sabi ni Lisa, bini. Kailangan niya si Vanessa Reyes, hindi lang bilang isang babae, kundi bilang isang connection sa mga investors na yon. Ang ginawa niya sa London ay hindi lang pagtataksil sa akin. Pagtataksil din iyon sa kumpanya. Nagkatinginan ang 3 miyembro. Ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha ay napalitan ng determinasyon. "Ano ang kailangan mo mula sa amin, Lisa?" "Sa ngayon, ang tiwala niyo lang po. Hayaan nating mag-ingay si Marco sa media. Hayaan nating isipin niyang nagtatagumpay siya sa kanyang maduming laro. Dahil habang mas mataas ang lipad niya, mas malakas ang kanyang pagbagsak." Pagkaalis ng mga miyembro ng board, lumapit si Miguel kay Lisa. May hawak siyang isang simpleng brown envelope na walang marka. "Ma'am," sabi niya, "dumating po ito galing sa source natin sa loob ng bangko ni Mr. De Vera. Hindi po ito dumaan sa kumpanya." Kinuha ni Lisa ang sobre. Sa loob, may ilang pirasong papel. Ito ay mga bank statements ng isang offshore account at sa ilalim ng listahan ng mga transaksyon, isang pangalan ang nakasulat. Isang pangalan ng proyekto sa real estate na hindi niya pa nakikita dati na may katumbas na napakalaking halaga. Naramdaman ni Lisa ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na. Ito na ang ebidensyang maglalagay ng huling pako sa kabaong ni Marco. Naaalala pa ni Miguel ang araw na yon. 6 na buwan na ang nakalipas. Pumasok siya sa opisina ni Ma'am Lisa. Dala ang isang tasa ng tsaa, tulad ng dati. Ngunit hindi tulad ng dati, ang kanyang amo ay hindi nakatingin sa mga papeles ng charity. Nakatitig ito sa bintana. Ngunit ang tingin nito ay malayo. Tila nakikita ang isang bagay na hindi niya nakikita. "Miguel," sabi nito, hindi lumilingon, "gaano ka nakatagal nagsisilbi sa pamilya namin?" "Mula pa po sa panahon ni Don Enrique, ma'am. 20 taon na po." Humarap ito sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang mga bitak sa perpektong postura nito. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Isang sakit na matagal na nitong itinatago. "Kung ganoon, alam mong gagawin ko ang lahat para protektahan ang pamana ng aking ama," sabi nito. Tumango si Miguel. "Opo, ma'am." "Kailangan ko ng tulong mo," sabi ni Ma'am Lisa. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. "Kailangan kong malaman ang lahat. Saan siya pumupunta? Sino ang mga kasama niya?" Lahat. Hindi na nagtanong si Miguel. Ang utos ay malinaw.
Ang katapatan niya ay hindi kay Sir Marco na laging minamaliit siya. Ang katapatan niya ay sa babaeng nasa harap niya at sa ama nitong nagbigay sa kanya ng oportunidad. At doon nagsimula ang lahat. Ang pag-hire ng isang pribadong investigador, ang pagsubaybay sa mga credit card bills, ang pagkuha ng mga litrato mula sa malayo. Si Sir Marco at isang babae, si Vanessa Reyes, na magkahawak kamay sa isang pribadong restaurant. Bawat piraso ng ebidensya, bawat ulat, ay tahimik niyang inilalagay sa isang folder at ibinibigay kay Ma'am Lisa. Napanood niya kung paano ang sakit sa mga mata ng kanyang amo ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi ito nagalit, hindi ito sumigaw, nagplano ito. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang huling utos. May kaibigan kang nagtatrabaho sa isang international news agency, hindi ba? Tanong ni Ma'am Lisa isang araw. Opo, ma'am. Sa London po nakabahas. Good, sabi nito. Gusto kong aksidenteng makarating sa kanya ang impormasyon tungkol sa isang malaking business gala at siguraduhin mong malalaman niya na si Marco Ramirez ay magbibigay ng isang napaka-importanteng anunsyo doon. Naintindihan ni Miguel ang lahat. Hindi sila ang biktima ng tsismis. Sila ang gumawa ng apoy. At ang video na ipinadala niya kay Ma'am Lisa noong gabing iyon ay hindi isang sorpresa. Ito ay isang kumpirmasyon. Isang hudyat na ang bitag ay gumana na. Nakatayo si Lisa sa tabi ni Miguel sa loob ng isang soundproof na conference room. Malayo sa kanyang opisyal na opisina. Ito ang kanilang war room. Sa isang malaking puting pader, may mga litrato, mga diagram ng mga bank accounts, at mga timeline ng mga kaganapan. Ito ang mapa ng kanilang laban. Ang plano nila ay halata. Sabi ni Lisa, tinuturo ang mga headline ng mga artikulo. Gusto nilang palabasin na ako ang kontrabida para makuha niya ang simpatiya ng board bago pa man natin mailabas ang mga ebidensya tungkol sa pera. Napakabisa ng strategiya nila, ma'am, sabi ni Miguel. Marami ang naniniwala sa kanila online. Ang kasinungalingan ay mabilis kumalat, Miguel, lalo na kung mas interesante ito kaysa sa katotohanan. Sagot ni Lisa. Kumuha siya ng isang red marker. Pero ang katotohanan, kapag lumabas na, ay parang baha. Walang makakapigil dito. Binilugan niya ang petsa ng susunod na board meeting. 6 na buwan. Bulong niya. 6 na buwan tayong naghanda para sa araw na ito. Bawat hakbang ni Marco, bawat pagkakamali niya, ay nakalista dito. Tumingin siya kay Miguel, ang taong naging kanyang anino, at kanang kamay sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Salamat, Miguel, para sa lahat. Tungkulin ko po, ma'am, sagot ni Miguel. May paggalang sa kanyang boses. Ginagawa ko po ito para kay Don Enrique at para po sa inyo. Ngumiti si Lisa, isang tunay na ngiti. Ngayon, para sa ikalawang yugto, kinuha niya ang sobre na dala ni Miguel kanina, ang sobre na may impormasyon tungkol sa offshore account. Tiningnan niya ang pangalan ng proyekto, Paradiso Estates. Binuksan niya ang kanyang laptop at mabilis na nag-type. Pagkatapos ng ilang sandali, isang website ang lumitaw. Mga larawan ng mga blueprint para sa isang luxury resort, mga pangako ng paraiso. At sa listahan ng mga partners, isang pamilyar na pangalan. Ang pangalan ng isa sa mga international investors na ipinagmamalaki ni Marco sa London. Ang lahat ay konektado. Ang babae, ang pera, ang pagtataksil. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga detalye, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Miguel. Kinausap niya ito sandali. At nang ibaba niya ang tawag, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ma'am, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa. Si Attorney De Vera, may ginawa po sila. Ano ang ginawa nila? Nag-file sila ng motion sa korte
Sinasabi nilang meron silang dokumento na may pirma nyo. Isang dokumentong nagbibigay ng blanket authorization kay Sir Marco na mag-invest sa ngalan nyo. Ginagamit nila ito para sabihing alam nyo ang lahat ng kanyang ginagawa. Naramdaman ni Lisa ang isang kurot ng kaba. Isang dokumento? Naaalala niya ang maraming papeles na pinapapirmahan sa kanya ni Marco noon. Mga papeles na sinasabi nitong standard procedure lang. Posible bang? At ma'am, dagdag ni Miguel, mas mabigat ang boses. May isa pa pong masamang balita. Ang source natin, sinabi niya na si Atty. De Vera ay may ipapakitang ebidensya na kayo po ang nag-leak ng video. Natigilan si Lisa. Paano? Paano nila nalaman? Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang pinakatagong alas, ay biglang nasa panganib na mabunyag. Ang bitag na inihanda niya para kay Marco ay mukhang may sarili palang bitag sa loob. Naramdaman ni Vanessa ang 4 na sulok ng silidang ng hotel na unti-unting lumiliit sa bawat araw na lumilipas. Ang mga pader na dating may kulay krema ay tila naging kulay abo. Ang karangyaan na ipinangako ni Marco ay naging isang hawlang gawa sa pagkabagot at lumalaking takot. Araw-araw, umaalis si Marco para makipagkita sa kanyang abogado, si Rick De Vera. Umuuwi itong pagod, iritado, at laging may dalang amoy ng tagumpay na hindi naman maramdaman ni Vanessa. Malapit na, Vanessa. Konting tiis na lang. Paulit na sinasabi ni Marco. Kapag nakuha ko na ulit ang kumpanya, lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Ngunit ang mga salita ni Marco ay parang mga tseke na walang pondo. Wala nang mamahaling mga regalo, wala nang mga sosyal na pagtitipon. Ang mga kaibigan niya na dati-rati, laging tumatawag, ay bigla na lang naging abala. Sa isang coffee shop, sinubukan niyang lapitan si Daphne, isang socialite na dati lagi niyang kasama sa pamimili. "Oh, Vanessa, hi?" sabi ni Daphne. Ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Sorry, I'm in a rush. May meeting pa ako. Tawagan na lang kita, okay?" Pero alam ni Vanessa na hindi natatawag si Daphne. Ang tingin na ibinigay nito sa kanya, isang tingin ng awa na may halong pag-iwas, ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Siya na ngayon ang kinakawawa, ang iskandalo, ang ibang babae na walang lugar sa kanilang mundo. Isang gabi, nagkaroon sila ng matinding pag-aaway ni Marco. "Ano ba talagang plano, Marco?" Sigaw ni Vanessa, hindi na makatiis. "Puro ka na lang konting tiis. Samantala, ako nakakulong dito. Ang reputasyon ko wasak na." "Reputasyon?" Tumawa si Marco, isang tawang mapait. "Huwag kang mag-alala sa reputasyon mo. Ako ang nakataya dito. Ang buhay ko. Ang pera ko. Kapag nanalo ako, panalo ka rin. Hindi ba't yan naman ang gusto mo?" Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Vanessa. Pera. Iyon lang ba talaga ang tingin ni Marco sa kanya? Isang kasosyo sa negosyo na ang kapalit ay isang marangyang buhay? Nang gabing iyon, habang naliligo si Marco, hindi na napigilan ni Vanessa ang sarili. Ang pagdududa ay parang isang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Dahan-dahan, binuksan niya ang briefcase ni Marco na laging nakalock. Ngunit ngayon, sa pagmamadali nito, naiwan itong bahagyang bukas. Sa loob, sa ilalim ng mga legal na dokumento, may nakita siyang isang folder. Hindi ito folder para sa kaso laban kay Lisa. Ang nakasulat dito ay contingency plan. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Mga kopya ng bank statement mula sa isang account sa Cayman Islands. Nakapangalan kay Marco lamang. Isang kopya ng isang plane ticket, one way, papuntang Switzerland. Walang pangalan niya. Ang petsa ng flight ay 2 araw pagkatapos ng nakatakdang board meeting. Plano niyang tumakas, mag-isa. Kung manalo siya, makukuha niya ang lahat. Ngunit kung matalo siya,
May nakahanda na siyang daan palabas. Iiwanan si Vanessa para harapin ang lahat ng gulo. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi siya ang reyna sa larong ito. Isa lang siyang tauhan. Isang sakripisyo na handang itapon ni Marco anumang oras. Ang lahat ng mga pangako, ang mga halik, ang mga pangarap na kanilang binuo, lahat ay kasinungalingan. Isinara niya ang folder, ang kanyang mga galaw ay tila mabagal. Ibinalik niya ito sa briefcase na parabang walang nangyari. Umupo siya sa kama, nakatingin sa kawalan. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa takot. Ang pagkapahiya ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi siya papayag na maging talunan sa larong ito. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Isang hindi rehistradong numero. Sa normal na pagkakataon, hindi niya ito sasagutin. Ngunit ngayon, wala nang normal. "Hello," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses ng isang lalaki ang nagsalita. Isang boses na kalmado at profesional. "Good evening, Miss Reyes," sabi ng lalaki. "My name is Attorney Santos. I'm Lisa Ramirez's lawyer." Natigilan si Vanessa. "I think," pagpapatuloy ng abogado, "we have something to talk about." Nakatayo si Lisa sa likod ng salaming bintana ng kanyang opisina. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Ang bawat kumikinang na tuldok ay kumakatawan sa isang buhay, isang kwento. Sa sandaling ito, naramdaman niya na ang kanyang sariling kwento ay papalapit sa isang madilim na kabanata. Ang balita ay dumating kaninang hapon, kasing bilis ng kidlat. Si Attorney De Vera, sa kanyang tusong paraan, ay nagtagumpay. Gamit ang isang luma at halos nakalimutan ng dokumento, isang general power of attorney na pinirmahan ni Lisa maraming taon na ang nakalipas para sa isang simpleng pagbili ng ari-arian. Nagawa niyang kumbinsihin ang isang hukom na maglabas ng isang pansamantalang utos. Ang korte ay nag-utos ng isang precautionary hold sa ilang mga personal na ari-arian ni Lisa, kabilang ang mga minana niya sa kanyang ina. Habang iniimbestigahan ang paratang ni Marco na alam ni Lisa ang tungkol sa kanyang mga pamumuhunan, isang kasinungalingan pero isang kasinungalingang may selyo ng korte. Kasabay nito, isang artikulo ang lumabas sa isang respetadong pahayagan sa negosyo. Ang headline, "Ramirez vs. Ramirez. Lihim na nag-leak ng video si Mrs. Ramirez, isang pagtatangka na manipulahin ang kumpanya." Ang source ng balita, isang malapit na kakilala ng pamilya. Isang perpektong pag-atake na pinlano ni De Vera para ipinta si Lisa hindi bilang biktima, kundi bilang isang tusong manlalaro. Ang epekto ay agaran. Ang telepono ay hindi tumigil sa pag-ring. Ang mga miyembro ng board na dati nangako ng kanilang suporta ay biglang nag-aalangan. "Lisa, kailangan nating pag-isipan ito," sabi ni Mr. Conti sa telepono kanina. Ang dating tapang sa kanyang boses ay napalitan ng pag-aalala. Kung totoo na ikaw ang nag-leak ng video, iyon ay corporate manipulation. Maari itong makasira sa tiwala ng mga shareholder. Hindi iyon totoo, mariing sagot ni Lisa. Kahit na sa kaloob-looban niya, alam niyang iyon mismo ang ginawa niya. Ngunit hindi niya ito maaaring aminin. "Hindi ngayon. Kailangan mo ng mas matibay na ebidensya, Lisa," sabi ni Mr. Conti bago ibaba ang tawag. "Kung hindi namin kayang isugal ang kinabukasan ng kumpanya." Ang bawat tawag ay ganoon. Ang kanyang mga kapanalig ay unti-unting bumibitaw, natatakot sa legal na gulo at sa eskandalong nilikha ni Marco. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang laban, naramdaman ni Lisa ang pag-iisa. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili
Nagawa sa katibayan at suporta, ay nagsisimulang gumuho. Ang kanyang perpektong plano ay may mga bitak na. Si Marco at De Vera ay mas tuso kaysa sa inaakala niya. Nahuli nila siya sa kanyang sariling laro. Ang ilaw sa kanyang opisina ay patay. Tanging ang liwanag ng lungsod ang nagsisilbing ilaw. Ang malawak na espasyo na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila naging isang malaking kulungan. Kaya ko pa ba ito? Tanong niya sa sarili. Isang tanong na ngayon lang niya pinahintulutang pumasok sa kanyang isipan. Paano kung sa huli, matalo siya? Paano kung si Marco, sa kabila ng lahat ng kanyang kasalanan, ang siyang mananalo? Ang isiping iyon ay isang malamig na takot na gumapang sa kanyang dibdib. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na salamin. Pakiramdam niya ay pasan niya ang bigat ng buong mundo, ang pamana ng kanyang ama, ang kinabukasan ng libu-libong empleyado, at ang kanyang sariling dignidad. At sa sandaling ito, ang bigat na yon ay halos hindi na niya makayanan. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Miguel. Ang kanyang mukha ay seryoso sa dilim. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa ni Lisa at may ipinatong dito, isang maliit, itim na digital voice recorder. Tumingin si Lisa kay Miguel, nagtataka. "Ma'am Lisa," sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Pinuputol ang katahimikan. "Sa tingin ko po, gugustuhin niyong pakinggan ito." Itinuro niya ang recorder. Galing po ito sa ating bagong kaibigan. Pinindot ni Miguel ang play. Sa una, may mahinang ingay lang. Pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Isang boses na puno ng galit at pagmamakaawa. Isang boses na kilalang-kilala ni Lisa. Ang boses ni Vanessa Reyes. Ang umaga ng araw ng board meeting ay maaliwalas. Para kay Marco Ramirez, ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kanyang hotel suite ay tila isang magandang pangitain, isang anunsyo ng kanyang nalalapit na pagbabalik sa trono. Nakatayo siya sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang kurbata, na gawa sa seda. Pinili niya ang kanyang pinakamahal na suit, ang kanyang pinakakintab na sapatos. Ngayong araw, kailangan niyang magmukhang hari. Kahit na sa kaloob-looban niya, siya ay isang sundalong sugatan na malapit ng manalo sa giyera. "Sigurado ka bang nasa panig na natin sila?" tanong ni Vanessa mula sa likuran. Nakaupo ito sa kama, suot ang isang simpleng bestida, tila isang anino kumpara sa dati nitong maningning na itsura. Ngumisi si Marco sa kanyang refleksyon. Siyempre, si Conti at ang mga matatandang yon? Takot silang madamay sa gulo. Sa sandaling ipresenta ni Rick ang ebidensya na si Lisa ang nag-leak ng video, tapos ang laro. Sila mismo ang magpapatalsik sa kanya. At paano ang tungkol sa pera? Sa mga investments? Papalabasin ni Rick na lahat ng yon ay joint decisions. At dahil sa court order laban kay Lisa, mukha siyang kasabwat. Walang maniniwala sa isang babaeng kayang sirain ang sarili niyang asawa para sa kapangyarihan. Lumapit siya kay Vanessa at hinawakan ito sa balikat. "Mamayang gabi, babalik na tayo sa mansyon at sa susunod na linggo, aayusin na natin ang annulment niyo ni Lisa." Ngumiti si Vanessa, ngunit isang nanangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nagayaning ngiting na ngayon lang napansin ni Marco na may bahid ng lamig. Ngunit binaliwala niya ito. Masyado siyang abala sa kanyang nalalapit na tagumpay. Pagdating ni Marco sa Ramirez Holdings Tower, ang lahat ng mga empleyado ay napapatigil at napapatingin sa kanya. May mga bumubulong, may mga umiiwas ng tingin. Ngunit para kay Marco, ang mga tingin na yon ay hindi na panghuhusga, kundi pag-asam. Naglalakad siya, na tila siya pa rin ang may-ari ng lugar. Pumasok siya sa boardroom. Naroon na ang lahat.
Ang mga miyembro ng board ay nakaupo sa kani-kanilang silya. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Lisa. Nakatitig ito sa kanya. Walang galit, walang takot. Tanging isang hindi maipaliwanag na katahimikan. Napansin ni Marco ang kakaibang katahimikan sa silid. Dati, sa mga ganitong pagkakataon, may mga bulungan at pag-uusap. Ngayon, tanging ang tunog lang ng aircon ang maririnig. Mas mabuti, isip niya. Mas madali silang makukumbinsi. Umupo si Marco sa kanyang silya sa tabi ni Rick De Vera na nagbigay sa kanya ng isang tiwalang tango. Nagsimula ang pulong. Nagsalita ang chairman. Si Mr. Conti, ang kanyang boses, ay formal at walang emosyon. We are gathered here today to resolve the leadership crisis that has befallen this company. We will hear from both Mr. Marco Ramirez and Mrs. Lisa Ramirez. Tumayo si Rick De Vera. Handa nang ilatag ang kanilang mga baraha. Ngunit bago pa siya makapagsalita, itinaas ni Mr. Conti ang kanyang kamay. Before we hear from Mr. Ramirez's counsel, sabi ng chairman, ang kanyang mga mata ay bumaling kay Lisa. The board has agreed to a special provision this morning. Mrs. Lisa Ramirez has a final presentation to make. Napakunot ang noo ni Marco. Final presentation? Anong ibig sabihin nito? Tumingin siya kay Rick na nagkibit balikat lang. Tila naguguluhan din. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Marco. Tumingin siyang muli kay Lisa. At doon, sa unang pagkakataon ngayong umaga, nakita niya itong ngumiti. Isang nangiting tila nagsasabi, "Checkmate!" Tumayo si Lisa at ang lahat ng mata sa silid ay napunta sa kanya. Ang katahimikan ay mas naging mabigat, puno ng hindi inaasahang tensyon. Alam ni Marco, sa sandaling iyon, na ang giyerang akala niya ay tapos na, ay ngayon pa lang talaga magsisimula. Tumayo si Lisa. Ang bawat galaw niya ay may bigat at layunin. Naglakad siya patungo sa unahan ng silid, kung saan may isang malaking screen. Hindi siya tumingin kay Marco. Ang kanyang atensyon ay nasa lupon ng mga direktor. Ang mga taong hahatol sa kinabukasan ng kumpanya. Mga Ginoo, ginang, panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan na pumuno sa buong silid. Sa mga nakaraang linggo, maraming issue ang lumabas. Mga issue tungkol sa aking personal na buhay at sa aking pagkatao. Ngunit hindi po tayo nagtipon dito para pag-usapan ang chismis. Nandito po tayo para pag-usapan ang katotohanan. Isinaksak ni Miguel ang isang USB sa laptop. Ang unang lumabas sa screen ay isang spreadsheet. Isang komplikadong listahan ng mga bank transfers, mga petsa, at mga pangalan ng mga kumpanyang hindi pamilyar sa board. Sa loob ng isang taon, pagpapatuloy ni Lisa, tinuturo ang mga numero. Mahigit 20% ng ating operational funds ay lihim na inilipat ni Mr. Ramirez sa mga offshore accounts na ito. Ang pera ay ginamit para punduhan ang isang personal na proyekto, isang high-risk luxury development na tinatawag na Paradiso Estates. May mga bulungan sa silid. Tumingin si Lisa sa direksyon ni Marco. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Ang kumpiyansa ay napalitan ng pagkabigla. Objection! Mabilis na sabi ni Rick De Vera. Tumatayo. This is misleading. Ang mga investment na yan ay may verbal approval mula kay Mrs. Ramirez. Mayroon po ba kayong katibayan, attorney? Putol ni Lisa, hindi inaalis ang tingin sa screen. Inilabas ni Miguel ang isa pang dokumento. Isang sertipikadong ulat mula sa bangko na nagsasabing ang mga account ay solong pag-aari ni Marco. Dahil ayon sa bangko, ang tanging pangalan na nakalagay sa mga account na ito ay Marco Antonio Ramirez. Umupo si De Vera, walang masabi. Ang pagtataksil ni Mr. Ramirez ay hindi lamang personal, sabi ni Lisa. Ito ay pagtataksil sa tiwala ng kumpanyang ito.
Sunod na ipinakita sa screen ang kopya ng isang plane ticket. One way, papuntang Switzerland. At isang bank statement mula sa isang Swiss account na may malaking halaga. At kung sakaling hindi magtagumpay ang kanyang mga plano dito, dagdag ni Lisa, ang kanyang boses ay mas tumigas. Meron na po siyang inihandang plano para sa kanyang sarili. Isang planong hindi kasama ang kumpanyang ito at tiyak na hindi kasama ang sino man sa atin. Dito na hindi napigilan ni Marco ang sarili. Kasinungalingan! That's fake! Gawa-gawa niyo lang yan! Ngunit walang naniwala sa kanya. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang kanyang mukha ay namumutla. Tumingin siya sa mga miyembro ng board. Naghahanap ng kahit isang kakampi. Ngunit ang lahat ng mga matang sumalubong sa kanya ay puno ng pagkadismaya at galit. At para sa huling ebidensya, sabi ni Lisa, bumaling kay Miguel. Inilapag ni Miguel ang maliit na digital voice recorder sa gitna ng mesa. Ano yan? Tanong ni De Vera, sinusubukang bawiin ang kontrol. Anumang recording na kinuha ng walang pahintulot ay hindi maaaring gamitin sa korte. Hindi po tayo nasa korte, attorney? Sagot ni Mr. Conti, ang chairman, sa unang pagkakataon. Nasa isang board meeting tayo at gusto naming marinig ang lahat. Play it. Pinindot ni Miguel ang play. Ang boses ni Vanessa Reyes ang unang narinig, umiiyak. Bakit mo ginagawa ito, Marco? Bakit mo ako iiwan? Sumunod ang boses ni Marco, malinaw at malakas, puno ng pagkayamot. Huwag kang umarte na parang biktima, Vanessa. Alam mo kung para saan ito? Pera, kapangyarihan, at kung kailangan kong isakripisyo ang lahat para makuha yon, gagawin ko. May ilang sandali ng katahimikan sa recording, tapos ang pinakamatinding dagok. At ang board? Tanong ng boses ni Vanessa. Paano kung hindi sila pumanig sa'yo? Isang tawang mapang-insulto ang narinig mula sa boses ni Marco. Sila? Mga matatandang walang alam. Madaling paikutan. Sa sandaling masira ang pangalan ni Lisa, ako na ulit ang magiging hari. Ganoon lang iyon kadali. Pinatay ni Miguel ang recorder. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat salita ay tumatak sa isipan ng lahat ng naroon. Ang mga matatandang walang alam ay nakatitig ngayon kay Marco. Ang kanilang mga mukha ay tila mga maskarang gawa sa galit at yelo. Si Marco ay parang isang estatwa. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Rick De Vera, ngunit ang kanyang abogado ay umiling lang ng marahan, isang senyas ng ganap na pagkatalo. Tumayo si Mr. Conti. Ang kanyang boses ay parang pagbasag ng bato. Isang mosyon ang inihahain para tanggalin si Mr. Marco Ramirez sa kanyang posisyon bilang CEO at sa lahat ng kanyang tungkulin sa kumpanyang ito, effective immediately. At para simulan ng isang legal na kaso laban sa kanya para sa pagnanakaw ng pondo ng kumpanya. All in favor. Isa-isa. Walang pag-aalinlangan. Itinaas ng lahat ng miyembro ng board ang kanilang mga kamay. The motion is carried unanimously, anunsyo ni Mr. Mr. Conti, tumingin siya sa dalawang security personnel na nakatayo sa may pinto. Please escort Mr. Ramirez out of the premises. Tumayo si Marco na parang isang robot. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Habang dinadala siya palabas ng mga gwardiya, ang kanyang tingin ay napako kay Lisa na nanatiling nakatayo sa harap, tahimik at hindi gumagalaw. Sa kanyang paglabas sa pinto, sa dulo ng mahabang pasilyo, may nakita siyang isang pamilyar na anino. Nakasandal sa pader, nagmamasid. Si Vanessa. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Naghintay si Marco ng kahit anong emosyon, galit, awa, lungkot. Ngunit wala siyang nakita. Tanging isang malamig at blangkong tingin, bago ito tumalikod at nagsimulang maglakad palayo, papalubog sa dilim ng pasilyo at tuluyang naglaho. Lumipas ang 3 buwan
Ang panahon ng tag-ulan ay nagbigay daan sa mas malamig at mas payapang hangin ng Disyembre. Sa loob ng Ramirez Holdings Tower, ang pagbabago ay hindi lang sa panahon, kundi sa buong diwa ng kumpanya. Ang dating opisina ni Marco ay halos hindi na makilala. Ang madilim na mahogany at mabibigat na kasangkapan ay napalitan ng mas magaan na kulay, mga modernong linya at mga halamang nagbibigay buhay sa bawat sulok. Sa gitna nito, sa likod ng isang mesang gawa sa salamin at lightwood, nakaupo si Lisa Ramirez, ngunit hindi na bilang si Mrs. Ramirez. Ngayon, siya ay si Chairwoman Ramirez. Pinamumunuan niya ang isang pulong kasama ang kanyang bagong executive committee. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit tiyak ang kanyang mga ideya ay malinaw at makabago. Ang mga dating takot at pag-aalinlangan sa mga mukha ng kanyang mga kasamahan ay napalitan ng respeto at paghanga. Mula sa bingit ng pagkawasak, dahan-dahan niyang itinayo muli ang kumpanya, hindi sa pundasyon ng takot, kundi sa pundasyon ng tiwala. Magaling, sabi ni Lisa. Tinatapos ang pulong. Ipatupad natin ang mga planong yan. Salamat sa inyong lahat. Nang mag-alisan na ang lahat, naiwan siyang mag-isa sa silid. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang lungsod ay abala, gaya ng dati. Ngunit para sa kanya, ang tanawin ay pakiramdam niya ay ngayon lang niya talaga ito nakita ng malinaw. Isang maikling balita sa TV sa sulok ng kanyang opisina ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ipinakita ang mukha ni Marco Ramirez. Mas matanda, mas payat. Suot ang isang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Hinatulan ito ng korte ng maraming taon sa bilangguan dahil sa pandarambong. Nakinig si Lisa ng ilang sandali, ngunit walang emosyong gumuhit sa kanyang mukha. Pinatay niya ang telebisyon. Ang kabanatang yon ng kanyang buhay ay sarado na. Lumapit si Miguel, nag-aalok ng isang tasa ng tsa. "Ma'am, may dumating pong sulat para sa inyo." Sabi nito, inilapag ang isang maliit na postcard sa kanyang mesa. Kinuha ni Lisa ang postcard. Ang larawan ay ng isang magandang baybayin na may puting buhangin at asul na tubig. Isang lugar na hindi niya kilala. Walang address ng nagpadala. Sa likod, may isang maikling sulat kamay. "Salamat." Walang pangalan. Ngunit alam ni Lisa kung kanino ito galing. Itinabi niya ang postcard. Sana, kung nasaan man si Vanessa, natagpuan na nito ang kapayapaan na hinahanap nito, malayo sa lahat ng gulo. Tumayo si Lisa at lumapit sa malaking bintana. Hawak ang mainit na tasa. Pinagmasdan niya ang paglubog ng araw, ang paghahalo ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Sa loob ng maraming taon, ang buhay niya ay umikot sa pagiging asawa ni Marco. Ang kanyang mga desisyon, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pagkatao, lahat ay nakatali sa kanya. Nang mawala iyon, akala niya ay guguho ang kanyang mundo. Ngunit hindi. Sa halip, sa gitna ng mga guho, natagpuan niya ang isang bagay na mas matibay, ang kanyang sarili. Ang lakas na hindi niya alam na taglay niya. Ang talinong minana niya sa kanyang ama. Ang dignidad na walang sinuman ang maaaring magnakaw. Hindi niya nakuha ang kanyang paghihiganti. Hindi iyon ang kanyang layunin. Ang nakuha niya ay isang bagay na mas mahalaga. Kalayaan. Isang ngingiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngangiting totoo, payapa at puno ng pag-asa. Biglang tumunog ang kanyang telepono sa mesa. Ito si Miguel sa intercom. "Ma'am," sabi ng kanyang tapat na assistant. "Nandito na po ang mga bagong international partners mula sa Singapore." Huminga ng malalim si Lisa. Hinarap niya ang pinto. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang paglubog ng araw ay tapos na. Ngunit para sa kanya, ito ay simula pa lamang ng isang bagong umaga. "Let them in," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa ng isang babaeng ganap
na kumokontrol sa kanyang sariling tadhana.